Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man unang-una na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Sinisimulan natin ngayon ang napakagandang tradisyon natin ng mga Pilipino, ang pag-isimbang gabi, siyam na madaling araw din ng ating paghahanda, kaakibat ng ating pasasalamat sa nauna ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa ating piling, sa araw-araw na pagdating niya sa ating piling at sa kanyang muling pagdating. Upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito at sabay ng ating mga panalangin at intensyon, halina at magsisimulan tayo ng may kababaang loob para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Iyuko natin ng ating ulo. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nagkasala, sinasadya man namin o hindi, lalo na yung mga kasalanan naming nakasakit ng aming kapwa, nakasira ng pagtitiwala sa amin, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, sa mga pagkakataon na kami nagkulang kaming magmahal, umunawa, magbigay, magsakripisyo, magmahal, magpakumbaba, humingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, sa aming kahilingan na kami sana'y maging kalugod-lugod sa iyo, na huwag mo kaming pabayaang malayo sa iyo, kahit na kung minsan o kadalasan pa nga ay nalalayo kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kaming mapabalik sa iyo. Humingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo po kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo po kami sa pagkapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sofonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpipista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan.
Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri, Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Filipos. Nais niya na ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hadlan ang mga dukha ng aral. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Nagahari sa mga taong pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy.
Siya'y makapangyarihan kay sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami, titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sigurado ko, lahat tayo dito, gusto nating maging masaya. Tama po ba? Hindi lang actually maging masaya, kundi maging tunay, talagang masaya. Pero, paano nga ba? Sapat na ba yung tayo'y nakangingiti at nakatatawa para masabing tayo'y masaya? At dapat po ba ang sitwasyon ay laging maayos at maganda para tayo'y maging masaya? Paano yung mga taong hindi makuhang umiti? Automatic ba? Malungkot na yung mga taong yon? At paano kung hindi maganda ang sitwasyon? Hindi na ba tayo po pwedeng maging tunay na masaya? Pag ganon? Sinabi ko po ito as an intro sapagkat ngayon ay linggo ng kagalakan sa ating inang simbahan. Gaudete Sunday. Kaya't ang kulay ng liturya ay ganda, di ba? Sapagkat yan ay kulay ng kagalakan. Ang ating mga pagbasa, pansinin po ninyo, yan ang tema. Pero mag-focus lang tayo dun sa ikalawa, kung saan sinabi sa atin ni San Pablo, rejoice always in the Lord. I say it again, rejoice. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Kung titingnan po natin, sa una parang may problema. Yung salitang always, palagi. Of course, gusto nating maging masaya lagi. Sino ba naman ang ayaw na maging masaya always, lagi? Pero paano? Lagi bang okay ang buhay? Lagi bang hayahay? Lagi bang may datung? Lagi bang malusog? Lagi bang okay ang sitwasyon? Hindi naman. So, paano yun? Batay sa ating karanasan, ayan, yung mga nagtatrabaho, di ba kamakailan lang, masayang-masaya ka, kasi nakamit mo na, yung sa isip mo'y lagi mong kinakanta, bare months pa lang, ibigay mo na ang aming Christmas bonus, natanggap mo na. Masayang-masaya ka, kamakailan lang yan. O ngayon, ano nang pakiramdam? Nga. Kasi ang Christmas bonus mo, walay na, patay na. In fact, nailibing na. In loving memory of your Christmas bonus, RIP. Alaala na lang siya. Kamakailan lang. Masayang-masaya ka, hindi ka makatulog, excited ka, magki-Christmas party na kayo. Abay, may pambato kang sapatos, may bago ka at pandayong pantalon, o kaya blouse, o kaya dress. Excited kang ibalandra para makita nila. Nagbago yon ng kamakailan lang din. Tinext ka ng team leader ninyo, ng manager ninyo, ng superior ninyo, at sinabing, kasama ka sa sasayaw. So, hindi ka na rin makatulog ngayon. Kung hindi lang para sa Christmas bonus, hindi ka sasayaw. Kung pwede lang magreklamo sa dole, magre-reklamo ka. Kasi alam mo, hindi mo kaya. Alam mo sa sarili mo parehong kaliwa ang paa mo
At alam mo rin sa sarili mo na kahit anong practice mo, kahit slow-mo version pa, hindi mo makuha yung apat. Kaya malungkot ka. Nasayaw ka eh. Kaya yung mga ngiti na yan, nako, huwag kayong pakadepende dyan. Nagbabago yung ngiti na yan. Halimbawa, nakita mo, laging nakangiti. Yung gwardya ng inyong pinapasukang kumpanya o kaya pinagtatrabahuhan. Nakaka-receive kasi ng mga magagandang messages yan sa kanyang kasintahan o nililigawan. Kaya ang bait-bait din yan. Morning ma, morning sir. Pero wag ka. Pag nakatanggap yan ng pangit na message, pag nabastard yan, sa kabilang gate ka na dadaan. The truth is, mahirap mag-maintain lagi ng kaligayahan. Alam natin yan. Because sabi nga natin, life is full of ups and down. Kaya may problema tayo sa lagi. Always. Ito pa isang problema. Hindi tayo basta ini-encourage. Inuutusan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni San Pablo. Sapagkat ang Diyos talaga ang may gusto na lagi tayong maging masaya. Ang buhay na gusto niya para sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi tayo nilikha ng Diyos, sabi ko nga palagi, para maging malungkot sa buhay na ito at maging masaya na lang later on sa kalangit. Hindi. Ang langit ay pupwede nang magsimula kahit dito pa lamang sa lupa. Gusto ng Diyos, lagi kang maging masaya. Kaya sa pamamagitan ng mga words na ito ni San Pablo, hindi niya tayo ini-encourage. Inuutusan niya tayo. I say it again, rejoice. Yun uli ang problema. Di ba't ang kaligayahan ay emosyon na natural na nararamdaman? Hindi mo pwedeng iutos yan. Namatayan, uutusan mong maging masaya. Na-bankrupt, uutusan mong maging masaya. Niloko, uutusan mong maging masaya. Paano? Unless alam mo kung paano. Ito, kung papaano. Tandaan natin, ang inuutusan dito ay hindi ang ating emosyon. Kasi hindi natin mauutusan ang ating emosyon. Pag galit ka. Pag malungkot ka. Kahit anong gawin mong pagkukunwari, ramdam mo yung iyong emosyon. Hindi natin kontrolado ang ating emosyon. Pero, meron tayong kalayaan. At yan ay above our emotion. Kahit natatakot ka, kahit nalulungkot ka, pwede mong piliin na hindi patalo sa lungkot at takot na nararamdaman mo. Mas palalimin natin. Pwedeng paglaruan ng demonyo ang emosyon natin. Pwedeng sa pamamagitan ng emosyon natin, tuksuhin niya tayo. Nagagalit ka nalulungkot ka, wala ka ng pag-asa. Gumanti ka. Hindi ka mahal ng Diyos. Pwedeng paglaruan, gamitin ng demonyo ang ating emosyon. Pero may kalayaan ka. Makikinig ka ba sa Kanya? Tatanggapin mo yung sinasabi niya, alam mo namang sinungaling siya. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng napakagandang kapangyarihan na kahit nasa mahirap tayong kalagayan, pwede tayong magkaroon ng upper hand against sa kalaban, against sa panulukso ng Diablo. Kung sa kabila ng mga pangit na karanasan mo, pangahawakan mo pa rin ang pananampalataya mo. Yes, in the midst of our sufferings, we may not have the power to feel God. Hindi ko maramdaman ng Diyos. But we have the power to still choose God. And that is already enough for us to feel the love of God. Di ba't ang sabi niya, kapag pinanindigan niyo ako sa harapan ng mga tao, paninindigan ko rin kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. Kung gusto at kaya tayong panindigan ng Panginoong Jesus sa harapan ng kanyang Ama at ng mga anghel sa kalangitan, by all means, mas sigurado ako na mas gustong-gusto at mas kaya ng Diyos na si Jesus na panindigan tayo sa harapan ng demonyo. Kung sa kabila
ng mga nararanasan nating pangit na emosyon at sitwasyon, ang paninindigan pa rin natin, mahal ako ng Panginoon. May magagawa ang Panginoon. Ililigtas ako ng Panginoon. Hindi ako nakakalimutan ng Panginoon. Maaring hindi natin siya maramdaman, pero pwede natin siyang panindigan. At unti-unti, ang kanyang pagmamahal ay yun ang mararamdaman. Yun ang sikreto ng tunay na kagalakan. Kagalakang pwede mong maramdaman. Kagalakang steady lang. Pag sinabing kagalakan, hindi necessarily tumatawa ka, umiiyak ka, pero nandoon ang kapanatagan. Kaya't ang sikreto wala sa sitwasyon, wala sa emosyon nasa Panginoon. Anong sabi ni St. Paul? Hindi niya basta sinabing, rejoice always. Ang sabi niya, rejoice in the Lord. Hindi man maganda ang sitwasyon o ang iyong nararamdamang emosyon, piliin mong magalak, piliin mong maging panatag, piliin mong maging safe, piliin mong maging ligtas, piliin mong magkaroon ng pag-asa sa Panginoon. Kasi alam mo naman, ang emosyon, masaya ka ngayon, mamaya hindi na. Malungkot ka ngayon, mamaya hindi na. Galit ka ngayon, pwedeng bukas makalawa o sa susunod na taon, humupa na. At ang sitwasyon, nababago rin naman yun. Hindi ka naman laging nasa baba, hindi ka naman laging nasa itaas, hindi ka rin laging nasa sa gigilid lang. Mababago ang sitwasyon at ang emosyon, pero hindi ang Panginoon. So dwell not in your situation, not in your emotion, sa Panginoon lang. Kahit nga po, sa mga magagandang sitwasyon o emosyon o karanasan, hindi pa rin natin po pwedeng ibatay dyan ang ating kaligayahan kasi magbabago at magbabago yan. Halimbawa na lang, palagay ko, isa rin kayo sa mga fan na fan ngayon ng tambalang Catherine Bernardo at Alden Richard, katulad ng sekretary ko. Lagi ko na lang nakikita Yung dalawa yung pinapanood niya. 2 beses pinanood yung Hello Love Again. 2 beses nung minsan may nakita akong chika, sabi ko, busiting ko nga ito. Nakita kong chika, ayan. Nakalagay dyan, Daniel Padilla, nag-ninja moves. Ibig sabihin po ng nag-ninja moves, dumiskarte para makausap at mabigyan ng bulaklak si Catherine Bernardo. Bakit dumiskarte? Kasi hindi ko alam kung nag-iiwasan yung dalawa o iniiwas sila ng management. Halata bang chismoso ko? So nag-ninja moves daw si Daniel Padilla para makausap at mabigyan ng flowers si Catherine Bernardo. Gaano katotoo? Ay, nako, hindi na importante kung totoo, basta sinend ko sa sekretary ko para mabuisit ko. Ay, nabuisit nga. Sabi ba naman sa akin, Father, hindi yan totoo. At Father, kailanman hindi yan pwedeng magkatotoo. Nakalimutan na yatang pari ang kausap niya. Pinapatulan ako. Sabi ko sa kanya, ay, bahala ka, basta yan ang nakita ko. Maniwala ko sa hindi. After 5 minutes, siya naman ang nag-send sa akin ng chika. Alam nyo, ang nakita niyang chika, ito naman Ang sabi diyan, Catherine Bernardo, tinapon ang bulaklak na ibinigay ni Daniel. Hindi talaga patatalo. Nag-send uli. Hindi ko na lang na-screenshot Ang sinend niya, Alden Richard, nagbigay ng mahalagang or valuable na regalo kay Catherine. Something like that. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko, magkakahiwalay din yan. Ano magkakahiwalay, Father? Totoo naman kahit nga kayong mga nagmamahalan dyan, mga mag-asawa, magkakahiwalay din kayo. Father naman, hindi yun yung sinasabi ko. Hindi man kayo mapaghiwalay ng pagsakabilang bahay, merong sasakabilang buhay. Tandaan mo, sinabi nyo sa isa't isa, lalong-lalo na kung English ritual yung kasal ninyo, till death to us
Kaya kahit maganda yung sitwasyon, maganda yung pagkakataon, hindi pa rin ideal na ibase mo ang kaligayahan at kapanatagan mo kasi magbabago yun. True joy is having Jesus in our life. Ito yung masabi mo talaga at ramdam mo talaga. Dahil ikaw naman ay nagdarasal, nagsisimba, wala ka namang inaargabyadong tao. Dahil ikaw naman ay sumusunod sa Panginoon, ang Diyos ay nananahan talaga sa puso mo. Yun naman ang pangako niya. If you love me, you will obey my commandments. At ako at ang Ama ay mananahan sa iyong puso. Nako, kapag nangyari yun, mararamdaman natin ang tunay na kaligayahan. Ano man ang sitwasyon. Hindi niyo po ba napansin? Napakaganda ng ngiti lagi ni Mother Teresa. Kahit matanda na siya, iba yung ngiti niya. Captivating. May aura yung ngiti niya. Yan ay sa kabila ng matanda na siya, mahirap yung ginagawa niya, naglilingkod siya sa mga pinakamahihirap na paglingkuran ng mga tao o alaga ang mga may sakit sa buong mundo. Hindi ba siya nahihirapan? Hindi ba siya nasasaktan? Hindi ba siya napapagod? Hindi ba siya nandidire? Siyempre, naranasan din niya yan. Pero nandun ang kagalakan. Tingnan po ninyo yung mga account ng mga nag-torture o pumatay sa mga martir ng ating simbahan. Nagtataka sila kung bakit yung mga martir ng ating simbahan, papatayin na lang, nagpupuri pa sa Diyos, papatayin na lang, pinapatawad pa yung mga papatay sa kanila, papatayin na lang, nagbibiro pa. Ang sabi ni San Lorenzo, habang siya iniihaw ng buhay, luto na to. Kabila naman para pantay. Totoo. Paanong masasabi pa yun? Nasa sa puso ang Panginoon. At baka nakakalimutan niyo mga kapatid, yung pinagninilayan nating salita ni San Pablo, rejoice always, always I say it, rejoice. Sinulat niya habang nakakulong siya. Hindi habang nasa bahay siya, hindi habang nasa bakasyon siya, habang nasa kulungan siya, na todo gwardyado siya ng mga taga-Romano. Alam niya anumang oras po pwedeng i-execute na siya. I don't know with you, pero kung ako ang nasa kalagayan ni San Pablo, susulat ako, ganito ang maririnig nyo o mababasa nyo. Mga sulat ko, pagdasal niyo ako, ayaw ko dito. Ang hirap ng kalagayan ko dito. Hindi masarap yung pagkain. Napakainit dito, napakadilim. At sigurado ko, mailalagay ko sa sulat ko, hindi ko maintindihan ng Diyos. Nagpapakabuti naman ako, ginagawa ko naman yung mission ko. Bakit niya ako hinayaang makulong dito? O di ba? Yan ang peg mo. Papakabuti naman ako. Bakit nagka-cancer ako? Nagpapakabuti naman ako. Bakit hindi ma-solve ang problema ko? Nagpapakabuti naman ako. Bakit hindi ibigay ang hiling ko? San Pablo nakakulong? Lahat ng sinulat niya, hindi lang yun ang sinulat niya. Lahat ng sinulat niya, wala kang mababakas na may kalungkutan. Puro pasasalamat, puro pagpupuri sa Diyos. Ini-encourage pa niya yung iba na hindi naman nakakulong. Nasa puso ang Panginoon. Hindi niyo po ba gusto yung kaligayahan na yun? Bakit kung kani-kanino, kung saan-saan tayo, sa kung ano-ano tayo, humuhugot, nang wari ba'y mailap na kaligayahan ito? Kaya mailap, hindi sa kung sinong tao, hindi sa kung anong bagay, kundi nasa Panginoon lang. Siya ang nag-aalok sa atin yan. At sa Kanya lamang natin makukuha, mararanasan yan. Kung bakit ayaw nating hangarin yan? Kasi siguro iniisip ninyo, malungkot ang buhay ng nagpapakabuting tao. Kasi kapag nagpapakabuting tao ka, katulad ng sinasabi ni San Juan sa Ebanghelyo, hindi mo na dapat gawin yan. Yung mga kasalanan, dapat gawin mo na yan. Yung mga kabutihan, feeling mo malungkot yung buhay na yan? So ano yung masayang buhay para sa'yo? Yung may bisyo? Yung gumagawa ng kasalanan? Yung makamundo? Yung nabibili mo? Nagagawa mo gusto mo? Yun ba ang tunay na kaligayahan? Paano pag nagkasakit ka? Magagamot ba ng lahat ng yan ang sakit mo? Maitataguyod ba ng lahat ng yan ang pagkatao mo? Ang moral mo? Ang karakter mo? Kahit ang mga pinakamamayamang tao sa buong mundo, pag nagkasakit ng malubha,
parang pinagtakluban ng langit at lupa. Walang kaligayahan pag ganon. Walang kapanatagan pag ganon. Ang tunay na kaligayahan, tumatagal kahit nahihirapan. Paano mo malalaman ang sapatos ay tunay? Abay, bambuhin mo yan. Paano mo malalaman na yung gamit ay tunay? Kahit mabagsak yan, matibay yan. Paano mo malalamang tunay ang kaligayahan mo? It's just a matter of time. Pag nakaranas ka ng matinding sitwasyon na pagdadaanan, kapag nandun ang pagiging kalmado mo pa rin, pag nandun pa rin ang pagiging payapa mo, yun ang tunay na kaligayahan. Pwedeng hindi ka makangiti kasi namatayan ka eh. Pwedeng hindi ka makangiti kasi may pangit na nangyari eh. Pero sa puso mo, kalmado ka, payapa ka. Yun ang tunay na kagalakan. Baka nga, naaawa pa kayo sa mga nagpapare, sa mga nagmamadre. Ba't nagmadre? Ba't nagpare? Sino mag-aalaga sa kanya? Halimbawa ngayon, may sakit ako. Baka may nag-iisip, sino mag-aalaga kay Father Fidel? Ano bang pakialam ninyo? Basta sigurado ako, ano man ang mayari sa akin, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit tumanda ako, alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ba mas malaya yung pakiramdam na yon? Hindi ba mas dapat mas mag-alala ko sa'yo? Kasi may asawa ka eh. May anak ka eh. May mag-aalaga sa'yo. Pero sigurado ka ba na aalagaan ka nito? Lalo na kapag lumipas na yung taon, naalagain ka na. Hindi ka kaya makaramdam na pabigat ka na? Hindi ba kahit may asawa ka, may anak ka, may inaasahan ka, dapat ang pinakauna mong asahan ay ang Panginoon lang. Kaya ang dapat nating pinakaunang mahalin, pinakaunang pagbatayan ng ating kagalakan ay ang Panginoon lang. Kasi siya lang talaga ang tunay nating maaasahan. Yes! Malulungkot ka pa rin. Masasaktan ka pa rin. Mahirapan ka pa rin. Pero hindi ka po pwedeng talunin ng lahat ng mga negatibong emosyon na yan. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni St. Paul, "And the peace that surpasses understanding will guard your heart and your mind." Kung makakaisip ako ng larawan para dyan, yan. Sa tingin ba ninyo, hindi natatakot yung tupa dyan? Pinapaligiran siya ng mga wolves. Tatalas ng pangil, tatalas ng kuko. Siguradong natatakot siya. Siguradong nag-aalala siya. Pero panatag siya. Sapagkat yakap-yakap siya ng mabuting pastol na nagmamahal sa yes, matatakot ka pa rin, mag-aalala ka pa rin, masasaktan ka pa rin. Pero kapatid, hanggang dito lang hanggang katawan lang, hindi makapapasok sa ating kalooban yan sapagkat gwardyado ng Panginoon yan. Sinulat ni San Pablo yung salitang yan habang nakakulong siya, gwardyadong-gwardyado siya ng mga Romano. Alam niya yung sinasabi niya na kapag nasa puso natin si Kristo, aalagaan niya ang puso natin upang hindi tayo matalo ng takot, ng pangamba at ng lungkot natin. Kahit ikaw hindi mo maipapaliwanag kung bakit napakatindi ng problema mo, nakayanan mo. Kasi nga, gwardyado ng Diyos ang source of power mo, ang puso mo. Ito sana ang kagalakan na ating hangarin mula sa Panginoon lang. Sapagkat dadanas at dadanas tayo, mga kapatid, ng kapighatian ng kalungkutan, yan ang kagalakan na sagot sa lahat ng yan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos ang Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong maging masaya. Maging tunay na masaya. Tulungan mo akong gawin ang dapat kong gawin. Ang hindi na gawin ang dapat ko nang iwasan at hindi gawin. Tulungan mong mawala ang galit ko, ang takot ko, ang lungkot ko sa puso ko na matagal ko nang inaalagaan at sa palagay ko'y nakapagpapahirap na sa akin. Tulungan mo akong makita, Panginoon, na ang bawat araw at bawat sandali ay biyayang binibigay mo upang ako ay mas maging malapit sa iyo, upang ang kaligayahan ko ay hanapin ko lamang sa iyo, upang ako ay mas maging kalugod-lugod sa iyo, maging mas mabuting tao. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon, na mas mahulog ang aking loob sa iyo. Tulungan mo akong mas mahalin ka pa ng buo. Tulungan mo akong mas maniwala, mas sumampalataya sa iyo. Hindi sa kung ano, hindi sa kung sino sa buhay ko. Hallelujah! Ayaw ko nang masaktan. Masaktan man ako, ayaw ko nang patalo sa kalungkutan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa puso mo, sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung lalapit ka kay Jesus, inuulit ko, kay Jesus ka lumapit, kay Jesus ka kumapit, kay Jesus ka umasa, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ilang ulit ka nang na-disappoint sa mga bagay, tao. Akala mo yun na. Akala mo yun na ang saya. Pero may katapusan pala. Lahat may katapusan. Kahit magandang sitwasyon at emosyon pa, ang Diyos, ang tanging walang katapusan. Know your priority. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalamang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nung may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga biniyagan sa Espiritu Santo at sa Apo, ilahad natin ng may pag-asa sa Diyos ang ating mga kahilingan at pangangailangan. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sagana sa damit at pagkain ay matutong magbahagi sa mga wala at nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sumisingil ng labis, nanghihingi ng may pamimilit, at nagpaparatang ng di totoo, ay matakot sa parusang nararapat sa mga nang-aapi at di makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga nanghihina ang kalooban ay huwag mawala ng pag-asa at mapalakas na katiyakang si Jesus ay darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang paghubog sa pananampalataya ay maging pangunahin sa ating mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makapiling ng Diyos sa panahon ng pagtitipo ng trigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo po ang aming mga kahilingan at ikaw nawa ang magbigay sa amin ng tunay na kagalakan. Hiniling namin ito sa iyong pamamagitan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan. Upang ito gagawing maunlad ng Panginoong Diyos. Itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. At tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap. Sa iyong naman ay inihain, tinapay at basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan, bilang pagkain at inuming banal, na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako pasasalamat sa mga napangalan ng Panginoon. Ako ay tatawag. Purihin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin,
iyong damana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Gagawing maulad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong damana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng aking pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawan. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong parang inihain. Tinapay at alak ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang hanggan.
sa kamay ng mga kaway. Panginoon, aming handog at tinapay at alay ng bayan, umasa sa pag-ibig mo. Tayo din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pag-ibig mo. Ang hirang lupain, malaon ng tigang, ay muling magsasaya. Mananaliw at pamumulaklak ang ilang, at ito'y awit sa tuwa. Panginoon, aming handog at tinapay at alay ng bayan, umasa sa pagdating mo. Ngayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Huwag kang matakot, lakasan ang loob, darating ng Panginoong Diyos, at ililigtas ka sa kamay ng mga kaway. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayan, umasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang na sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para sayang sa lahat. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo at alalahanin ang ating mga minamahal na yumaw. Nakisama po sina Joyce, Louie, Gregorio, Francisca, Benjamin Nelly, Diongaso Maria Jose, Joselito Percy Gaudiosa, Ericso, Miguel Arsenio Serio, Alfredo, Mark, Nikki, Elsie, Gorio, Alan, Sally, Father Toti, Monsignor Rani, Monsignor Marga, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Edsel Lomboy, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan. Araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman.
samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay, kagalakan at patnubay. Mapapalad tayong lahat na inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
sarili. Kaligtasan nawa'y makamit. Nagagalak kaming nagpupuri. Pasasalamat sa Kanyang paghahari. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidinig. Ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan. Nagagalak sa Kanyang pagdating. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidinig. Ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan. Nagagalak sa Kanyang pagdating. Nagagalak sa Kanyang Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat at ako'y
pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin, maging sa sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Wala na akong ibang sasabihin kundi salamat. Salamat sa pagkat napaka-generous ninyo. Marami na akong napuntahang simbahan pag nag-announce ng itong ialay natin sa gabing ito, konti lang yung nag-aalay. Kayo, ang dami yung inaalay. Kanina, nag-second collection para sa mga matatanda sa malolos na inaalagaan ng mga madre, 9:30 a.m. Mass. Ang second collection ay umabot ng 18,000. So, ang ginawa natin, sabi ko kasi tatambalan natin. Tatambalan po ng simbahan kung ano yung ibibigay ninyo. Kala ko kasi mga 5,000 lang 18,000. So, sinarado na natin ng 20, dinagdagan pa natin ng 20 na kaya naging 40,000. Yung tinutulungan natin na nasa labas, na nagtitinda ng sabon, sabon lang yung tinitinda niya. Kailangan niya ng 1 million para ma-liver transplant yung anak niya. Sa ngayon, nasa 700,000 na yung naipon niya. Ngayon, nagsisimbang gabi na dun sa chapel na pinagawa ninyo. Napakaganda noon chapel. Hindi ko palang makuha ng litrato. Tapos ito, pinagawa nyo rin ito. Napaka-generous ninyo. Salamat po sa inyo. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng inyong pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bukas po fruit cocktail naman Okay. So, salamat kasi maraming matutulungan to. Maraming salamat po. Tatambalan din namin yung ibibigay ninyo. Humayo tayo sa kagalakan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Lasalet, salamat sa pag-ibig. Ang bayan
sa dasal.